Purihin ang Diyos sa umagang ito. Hallelujah. So tayo po ay nagpupuri sa Diyos at tayo po ay nagbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian sa bawat araw sapagkat ang Diyos po ay napakabuti. Okay? So sa umaga pong ito, bago tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos, ay tayo muna po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito sa lakas at buhay na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. At binabati ka namin ng magandang umaga, O Diyos. Salamat po sa lakas at buhay. Salamat po sa dakilang pabor mo sa araw na ito na kung saan ay kami ay makakapagbulay-bulay ng iyong mga salita. Bigyan mo po ang bawat isa ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo upang lubos naming maunawaan ang mga salita mong buhay. Salamat po. Ang patnubay mo ay patuloy naming nararanasan sa mga oras na ito. To God be the glory in Jesus' name. Tayo po magsabi na Amen, amen. Purihin ang Diyos. So, pamagatan po natin yung ating pagbubulay-bulay na ito. Siguro po ay ito po ay 4 na puntos. So, 4 na araw po ito. So, pagtiyagaan po natin. Ano po? Ang pamagat po nito ay Let's work together in the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Ang teksto po natin ay matatagpuan sa Mark 16 verse 15 to 16. Akin pong babasahin. Ang sabi po dito sa Marcos 16 verse 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So ito po yung mandate ng Panginoon sa atin. Okay? Na ang sabi ng Panginoon ay humayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang mabuting balita. So, ito rin po ang mandate ng buong Assemblies of God. Okay? Ang humayo. So, yung tinatawag na Great Commission. Okay? So, let's work together in the Great Commission of the Lord. So, sama-sama po tayo, no, na magkaisa sa gawain pong ito. No, sama-sama tayong gumawa, sama-sama tayong magtrabaho upang mapulpil, no? Ito po ay misyon ng Panginoon na iniatang sa ating pong mga balikat na ikalat natin, ibalita natin ang mabuting balita sa mga taong wala pang pagkaalam sa mabuting balita. Okay? So, number 1 po ay the Great Commission of the Lord Jesus Christ. Alam na alam po natin ito. Ang verse po natin dyan ay Matthew 28, verse 18 to 20. Babasahin ko lang po ito at saglit nating pagbulay-bulayan. Ang sabi po dito mga kapatid sa Mateo 28, 18 to 20. Hallelujah. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo
ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So yan po yung the Great Commission of the Lord Jesus Christ. So yun yung dakilang komisyon, dakilang mandato, dakilang utos ng Panginoong Hesukristo bago po siya umakyat dun sa langit. No? Itiniwala niya sa kanya mga alagad. Nung umaakyat siya sa langit, sinabi niya, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang sumampalataya ay inyong babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay? So may dakilang pangako ang Panginoong Hesus doon sa Great Commission na kapag tayo ang ating pong ginagawa, no? O pangunahing ginagawa ay ang mandato ng Panginoon, ang dakilang komisyon ng Panginoon. So may pangako ang Diyos sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan hanggang sa dulo ng daigdig, no? Hanggang sa katapusan ng mundo. So yun yung pangako ng Panginoon. Pero bigyan po natin ito ng pansin, no? Itong Great Commission o yung tinatawag na good news, yung ibabalita nating mabuting balita, dapat kumpleto, no? Hindi kulang. Kailangan mayroon po tayong tinatawag na focus. No, marami nagsasabi, noon pa sinasabi na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Totoo po yan. Hanggang sa panahon natin, ipinapangaral po natin na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Pero bakit ang salitang malapit nang dumating ay parang tumatagal? Ang dahilan po ay may sinabi ang Bible na isa sa pinakang dakilang palatandaan ay may papangaral sa buong daigdig, sa buong mundo, no? Ang salita ng Diyos, makakapakinig ang lahat, no? Maaaralan ang lahat. Ibig sabihin, saka darating ang wakas. Or masabi natin yung wakas na yun ay yung pagdating ng Panginoong Hesus o rapture. So bakit hindi pa nagra-rapture? Kasi nga ay hindi natin siguro o karamihan hindi natin naunawaan ang kabuuan ng ebanghelyo, no? Maraming nangangaral po ngayon sa iba't ibang larangan at may nangangaral na naabot na ang buong daigdig, kaya anytime pwede nang dumating ang Panginoong Hesus kasi naabot na raw ng gospel ang bawat sulok ng mundo, sa larangan ng social media, sa larangan ng Facebook, sa larangan ng computer, no? Naabot na raw, nakarinig na raw ang lahat. Pero ang tanong, ito ba ay kompleto na ebanghelyo o kasaktuhan ng ebanghelyo? So ang gusto ng Panginoon na marinig ng tao ay kumplitong ebanghelyo. Sinabi po ni Apostol Pablo ay kung may marinig kayong mangaral na iba sa pinapangaral ko, ibang ebanghelyo, ayon, ay pakasumpain, no? So kailangan alam natin ano ba yung buong ebanghelyo. Yun po ang kailangang marinig ng tao. Maaring marami nang nakarinig ng salita ng Diyos, or masabi natin hindi man 100% ay nasa 89 o 90% ay pwedeng makarinig ng salita ng Diyos because of social media, no? Pero hindi po yun ang nais ng Diyos, okay? Na marinig ng tao. Ang gusto ng Diyos na marinig ng tao ay yung kakumplituhan ng ebanghelyo. Alam natin ang ebanghelyo ay may Kristong ipinadala ng Ama dito sa lupa, no? Namuhay na pangkaraniwang tao, no? Nagbuwis ng buhay
doon sa krus ng Kalbaryo, namatay, makalipas ang 3 araw, siya'y muling nabuhay para sa atin, para matubos ang ating pong mga kasalanan. Pagkatapos nun, umakyat sa langit, no? At nagpadala sa pangalan ng kanyang pangalan, no? Nagpadala ang Ama sa pangalan niya ng hahalili sa kanya. Yun ang Espiritu Santo. So yan yung kakumplituhan ng Ebanghelyo. May Kristong ipinadala, may Kristong namatay, at makalipas 3 araw, siya muling nabuhay at naluklok doon sa kanan ng trono ng Diyos. So yan yung Ebanghelyo, no? Pero bago si Jesus Christ umakyat sa langit, tingnan po nating mabuti yung Great Commission. Okay? Bago si Jesus Christ umakyat sa langit, mayroon siyang dakilang bilin, no? Mayroon siyang dakilang utos. Ito po yung kakumplituhan ng Ebanghelyo, no? Humayo kayo, sabi doon, at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ang sumampalataya ay inyong babautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay? Take note. At sabi doon, turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, may kalakip na pangako. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Okay. So, yan yung kakumplituhan ng Ebanghelyo. Mismong bilin ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan pag tayo'y hahayo, mga kapatid, makinig po tayong mabuti. Kailangan pag tayo'y hahayo, mayroon pong tinatawag na pukos. Okay? Sabi rin, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Tapos, ang sumampalataya, okay, ay inyong babautismuhan in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pagtapos ng baptism, turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Okay, sa paghayo natin, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay kailangang mayroong focus. Alisin natin sa isip natin, sa mga nakakapakinig pong sa oras na ito, alisin natin sa isip natin na kailangan lang ang taong makarinig. Tsaka darating ang wakas. No, hindi po yun ang buong Ebanghelyo. Ano lang po yun? Kalahating Ebanghelyo lang yun. Kapag ang focus natin ay kailangan lang makarinig ang tao. Tapos iwanan natin, no? Hindi na natin pupukusan. So hindi po 'yun ang gusto ng Diyos. Kailangan matapos makapakinig ang tao, maipanganak sa kanyang puso ang totoong pananampalataya. Okay? At kapag siya sumampalataya na, sunod po ng baptism. Pagtapos ng baptism, discipleship. Turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Yun yung gusto ng Panginoon. Sa ating paghayo, mayroon pong focus. Hindi sabog. No? So maganda po yung mga ginagawa natin na pangangaral ng salita ng Diyos, paghahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang dako. Pero ang gusto ng Panginoon, mayroong focus, no? Yung tao na mabahagi na natin, gusto ng Diyos siya ay maligtas. Sapagkat sinabi niya sa kanyang salita, ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. No? Alisin po natin, inuulit ko po, alisin po natin sa isip natin na kailangan lang ang tao ay makarinig sa kadarating ang Panginoong Hesus. Mali po yun. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay matapos makapakarinig ang tao, siya ay sumampalataya. Okay? Hindi natin problema kung ayaw nilang makinig. No? Kung ayaw nilang makinig. Ang kailangan natin gawin, yung pinagagawa ng Diyos sa atin, na pagpunta natin doon sa lugar, hahanapin natin yung mga taong ginahok ng Diyos ang puso.
Tapos yun yung pupukusan natin. Kapag sila'y sumampalataya, babautismuhan natin. Makatapos nating mabautismuhan, sila ay gagawin nating disipulo ng ating Panginoong Hesus. No? Discipleship. At yan po yung may kalakip na pangako. Kapag ginagawa nating buo at kumplito ang Ebanghelyo, inihahayos siya, ipinapangaral siya ng may pukos na ang tao ay hindi lamang makarinig ng salita ng Diyos, kundi ang pukos natin, sila matapos nilang makapakinig, sila ay sasampalataya. At matapos silang sumampalataya, sila ay ating babautismuhan. At matapos natin sila ay bautismuhan, sila ay ating i-disciple. No? Gagawing alagad ng Panginoong Hesukristo. Discipleship. No? Yun po yung kabuuhan ng Ebanghelyo. No? Na mayroon tayong pukos na alam natin, ipinapangaral natin si Jesus, na mayroong Jesus na nagbuwis ng buhay, namatay para sa atin, muling nabuhay at umakyat sa langit at naghihintay tayo sa kanyang muling pagbabalik, no? Dapat hindi lamang 'yon ang alam natin, yun yung Ebanghelyo, pero hindi lamang 'yon ang ating gagawin. Na matapos malaman niya ng tao ay babautismuhan natin sila. Pagkatapos natin bautismuhan, kailangan nating ituro sa kanila ang lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo. Yan yung mayroong kalakip na pangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Panginoon. Amen po ba? So, purihin ng Diyos sa umagang ito. So, focus po tayo sa pinagagawa ng Diyos, ang dakilang mandato ng Great Commission na may palaganap natin ang buong Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na ang focus hindi lang makarinig ang tao, kundi matapos nilang makapakinig, sila ay sumampalataya, at matapos silang sumampalataya, sila ay mabautismuhan, at matapos silang mabautismuhan, sila ay maging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa mensahe mo na narinig namin sa umagang ito. Patuloy na maghari ka sa buhay namin. At sa buong maghapong ito, samahan mo po kami, ingatan mo po kami. To God be the glory. In Jesus' name. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen at amen.